Balita mula sa bansang Australia, hindi bababa sa 19 ang patay dahil sa matinding pagbaha sa Queensland. Pahirapan ang search and rescue operations dahil sa tindi ng paglagasan ng baha. Ang mga na-trap dyan sa kotseng yan, todo kapit sa lubig para hindi sila matangay. Pati ilang sibilyan tumutulong na rin sa pagsagit. Yung ibang sasakyan, nagmistulang mga laruan na tinangay ng baha. Walang panama kahit yung mga van at pati nga ang mga maliliit na aeroplano. Ilang residenteng na-trap sa bubong ng kanilang bahay, kinailangang i-airlift. Halos 2 linggo na ang malawakang pagbaha sa Queensland at tinatayang aabot ng bilyon-bilyon ang gagastusin para sa rehabilitasyon. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balak po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hiwalay ang mga pribado sa mga pampublikong sasakyan na dumadaan sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Kabilang yan sa mga hakbang para raw mabawasan ang mga aksidente sa tinaguriang Killer Highway. Si Steve Dailisan, naka-Alerto 24. Minsan ang binansagang isa sa pinakadelikadong kalsada sa Metro Manila, itong Commonwealth Avenue na may habang 10 kilometro. Meron itong tig-siyam na lane sa east at westbound, di hamak na mas malapad kesa sa EDSA, kaya naman matutulin ang takbo ng mga sasakyan. Pero kaakibat niya ng kabi-kabilang aksidenteng nagaganap dito halos araw-araw. Killer Road na nga ang taguring ngayon sa Commonwealth Avenue. Katunayan, batay sa datos na nakalat ng GMA News Research, itinuturing na accident-prone stretch ang kalsadang ito mula sa 2008 at 2009 report ng MMDA. Nitong Disyembre lang ng 2010, siyam agad ang aksidenteng nasaksihan ng GMA News. Mula sa pag-araro ng isang kotse sa isang tricycle, banggaan ng bus at kotse, pagtagilid ng bus matapos sarduhin ang railing ng kalsada, pagsalpok ng bus sa sasakyan ni Makati RTC Judge Reynaldo Laigo na kanyang ikinasawi at ng misis niyang si Lilia, hanggang sa karambola ng bus, jeep at kotse. Bukod sa mga nasawi, maraming nasaktan at naospital sa mga aksidenteng ito. Kaya ang gusto ng MMDA, wakasan na ang mga disgrasya. Plano nilang maglaan ng tig-2 lanes na haharangan ng steel fence sa east at westbound nito para lamang sa bus, jeep at motorsiklo. Ang tig-7 lanes matitira para sa mga pampribadong sasakyan at taxi. Paniniguro ng MMDA, di nito pasisikipin ang daloy ng trapiko dahil tuloy-tuloy naman daw ang pagpapalapad sa malapad ng kalsada. Para po mabawasan po yung humahagibis ng mga sasakyan, kailangan po ng re-engineering design. Maging si Quezon City Mayor Herbert Bautista sang-ayon sa plano. Maraming motorista pa rin daw kasi ang pasaway kahit pa itinakdang discipline zone ang Commonwealth Avenue. Ibig sabihin, hindi dapat lumampas sa nakatakdang speed limit na 60 kilometers per hour ang mga sasakyang bumabaybay sa Commonwealth Avenue. Enforcing the ordinance and the laws, no? So that's, I guess, ang purpose nun. Aside from the fact that meron tayong speed limit dun sa area na yun. Ano naman kaya ang masasabi ng mga operator at tsuper? Tingnan muna natin. Palagay ko magiging effective ito dahil nga dun sa service road na lang kami dadaan para yung SLEX. Bukod yung linya ng jeep sa labas. Dahil? Dito yung jeep kasi minsan katagal din eh. Nagagawa ng pasok. Oo, agawan. Lamang ang bus eh. Mahirap pa rin kasi malakas ang bus. Kasi yun ang pinipili ng mga pasahero eh. Kahit pahigit sa 50% ang natapya sa budget ng MMDA ngayong taon, pusigido raw silang ipatupad ito. Kaya magpapasaklolo muna sila sa pondo mula sa DPWH. Gayunman, may mga nagtatanong, sapat na ba ang mga inilalatag na hakbang? Di raw kaya dapat ding silipin kung gaano kadilim o kaliwanag sa lugar. Pati na yung mga konkretong harang na kadalasay parang mga patibong sa mga nagdadaang sasakyan. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Halos 700 nating kababayan ang nakakulong ngayon sa iba't ibang bansa matapos mahuling nagdadala umano ng iligal na droga. Karamihan sa kanila mga babae na posible raw na sinuyo ng mga sindikato mula sa ibang bansa. Nakatutok si Claire Delfin. Nakakaalarma na raw ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga Pilipinong ginagamit bilang drug mules o tagahatid ng iligal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mula sa 2 noong 1993, halos 700 Pilipino na ngayon ang nakakulong sa iba't ibang bansa matapos mahuling nagkukuryer ng iligal na droga. Karamihan sa kanila sa China nahuli at nakapiit ngayon kung saan bitay ang pinakamatinding parusa sa drug trafficking. Na
nakikita ng mga sindikato na ito ang magandang pamamaraan. Dahil sa ito, mga OFW. Kapansin-pansin ding karamihan sa mga nakakulong na umano'y Pilipinong drug mule ay mga babae. Among dun sa mga modus na na-document namin, ang isa doon, iba nililigawan through social networking sites, Facebook. Nililigawan nila, then pag naligawan na nila, hihikayatin nilang mag-travel sa isang bansa ngayon. Then pag nandoon na sa ibang bansa, ang marami sa kanila nagiging kapit sa patalim nauubusan na ng pera, so hindi na sila makabalik ng Pilipinas ngayon. Then here comes yung miyembro ng sindikato. Kahirapan at kawalan ng trabaho, ito raw ang kadalasan dahilan kung bakit natutulak ang maraming Pilipino sa ganitong ilegal na gawain. Malaki raw kasi ang bayad sa mga drug mule. Ayon sa PDEA, umaabot hanggang $3,000 o humigit kumulang 130,000 pesos ang bayad sa bawat successful delivery ng illegal na droga. Kaya mas paigtingin pa raw ng pinagsamang puwersa ng Office of the Vice President at ng PDEA ang kampanya laban sa droga. Habang tuloy ang legal assistance sa mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa, puspusan din daw ang operasyon ng PDEA laban sa mga sindikato. Nito lang January 8, nahuli ang 3 miyembro umano ng West African Drug Syndicate sa NAIA at nakumpiska sa kanila ang 1 kilo ng high-grade cocaine. Kinilala ang mga suspect na sina Malik Bawa at Richard Apia na pawang African National at Thai National Pontiva Charion Thiong. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Susunod! Mga kabling nagmo-monitor ng taas po ng tubig sa ilog, ninakaw! Ang pagsorry niyang si Party List Representative Yuloyo Magsaysay, tinanggihan ng tagapal na umano'y binastos niya. At mapapanood ninyo ang mga People of the Year Asia, kabilang na si Mike Enriquez. Walang patid ang pagtutok natin sa lahat ng mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Live na kuha dyan po sa may MRT Station Kamuning EDSA. Yung mga puting ilaw patungong direksyon ng Cubao. Yung mga pulang ilaw patungong direksyon ng Quezon Avenue at North EDSA. Ito naman po ang sitwasyon sa C5, mga kapuso, atid sa atin ng GMA Traffic System. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan parehong direksyon.